Hello guys, and welcome back sa aking channel. Ayan, for today's video. So, kamusta po kayo lahat? So, for today's video guys, ayan, nung March 1 pala, naglabas po yung immigration, Taiwan, nung March 1, 2024, naglabas ng mga fine yung Taiwan government, immigration, ng increase sa mga overstaying, mga undocumented Filipinos or mga OFW dito sa Taiwan, or mga TNT, yung tago ng tago. So, ngayon, nag-increase sila ng mga fees sa mga magsusurrender sa immigration nila. Tsaka siguro hindi na makukulong pag hindi lang ako sure. So, 1 to 10 days po, magbabayad kayo ng 10,000. 11 to 30 days, ayan, 20,000. NTD yan New Taiwan dollar. 31 to 60 days, ayan, $30,000. 61 to 90 days, 40,000 NTD. And over 91 days, ayan, 50,000. So, pag nabayad nyo na daw po yun, pwede na po mag-process nyo ng documents nyo. So, valid pa naman yung passport nyo, pwede nyong i-process. So, kung wala naman kayong, hindi na valid yung passport nyo, pupunta lang kayo ng MECO, makaano lang kayo ng mga travel document. So, tsaka magpapa-assist na rin kayo sa mga susuko ng mga kababayan nating OFW. So, isa sa mga dahilan siguro na nag-overstay dito, yung nag-TNT yung mga kababayan natin, kasi syempre dito, pag TNT ka, mas malaki yung sahod. Kaso lang nakakatakot lang din kasi undocumented ka, di ba? So, last year, nakwento ko lang, last year, nung hanggang June 2023, naglabas ng amnesty yung government nila na if sumuko ka, 1,000 NTD lang yung babayaran mo. So, hindi rin natin masisisi yung mga kababayan natin na mag-TNT kasi, di ba? Sobrang nangailangan ng pera o may binubuhay. So, yun lang yung dahilan nila. Saka yung iba kasi lubog sa utang, nagtatago-tago na lang, ganun. So, ayan. Let's see kung yung mga kaso lang laki-laki, di ba? Pero magkano na yun sa Pinas? So, sa mga kababayan natin, iwasan sana natin. Pero siyempre, di natin sila masisisi gaya na sinasabi ko. So, ayan. So, andito si Ma'am Marie. Taga-Taiwan siya. So, alam niyo yung bata. Isa sa mga correspondent nitong TFC dito sa Taiwan. So, siya yung nagdi-discuss. Ayan. So, kung maiwasan mo lang natin, edi iwasan natin, di ba? Yung pag-TNT. So, may mga documents out na ipaprocess. Or 10 days na lang bago maayos yung lahat para mauwi na ng Pilipinas after ka nagbayad. So, hindi ka na ikukulong kung makabayad ka. So, kung wala kang babayad, so ikukulong ka talaga. Ayan. So, panoorin natin yung video ni Madam. Ayan. Hello everyone, para po sa mga kababayan natin na mga TNT or nag-overstay sa Taiwan, ito na po yung panibagong penalty na maaari ninyong bayaran kapag sumuko kayo or nahuli. So, kung nag-overstay kayo ng between 1 to 10 days, ang babayaran nyo po is 10,000. Dati po, 2,000 lang yan. Sa 11 to 30 days, ang babayaran nyo po is 20,000. So, dati around 6,000 lang yan. So, 31 to 60 days is 30,000. Dati around 8,000 lang yan. So, but anyway, ang next dyan, 61 to 90 days is 40,000. And pag lumagpas na po kayo sa 90 days, that means 3 months, or it doesn't matter kung 3 months or 10 taong ka ng TNT, ang babayaran nyo po is 50,000 NT. So, malaking pera na po yan. So, paano sumuko? So, maghanap kayo ng mga immigration sa malapit sa inyo. Kunyari sa Taipei ka, punta ka sa Wanfang, malapit doon sa Wanfang. Hindi po lahat ng immigration ay pwedeng sumuko ha. May mga lugar pong nakatalaga. So, anyway, susuko ka muna. And then, hindi ka muna magbabayad ng penalty. So, ang mangyayari dyan,
dalhin mo lang yung ARC mo, or kung valid pa ang passport, dalhin mo yung valid passport and sumuko ka muna. And then after 3 days, may ibibigay sila sa inyo na address and doon nyo babayaran yung penalty. And then yung sa pupuntahan mo na another immigration office, dalhin mo na yung airline ticket at saka yung pambayad sa penalty. And then, kung wala namang problema, kung hindi ka kinasuhan, pwede ka nang umuwi sa Pilipinas. Pero, tandaan po natin dito sa Taiwan, hindi po pwede yung pakiusapan na wala po akong 50,000, pwedeng 20 na lang. Hindi po ganyan. Ikukulong po kayo pag wala kayong pambayad. But anyway, according dun sa experience ko na nagpatulong na sumuko, binibigyan na lang sila ng 10 days para umuwi sa Pilipinas. Kailangan within 10 days nabayaran mo na yung penalty at nakauwi ka na sa Pilipinas. Dati kasi 30 days. Ibig sabihin, pag sumuko ka, bibigyan ka na immigration ng 30 days to prepare everything, and then pwede ka nang sumuko. But this time, 10 days lang yata ang bigay. And pag unang suko mo po, bibigyan ka nila ng papel na kunyari na process na yung pag-surrender mo. And then pwede ka nang pumasyal, hindi ka nang huli na pulis. Ipakita mo lang yun, nakatunayan, nag-process ka na sa pagsuko. And then, yun nga. Pero wag nyo pong gagawin yun na nag-process ka, susuko ka, tapos binigyan ka ng papel, tapos nagbago isip mo, hindi ka natutuloy. Sa next time po na mahuli ka or susuko ka, ikukulong ka na, may mandatory kulong na, okay? And then, para naman po sa mga nakakulong, hanggat di na come up ang inyong mga penalty and lahat ng documentation, I think yung pagkakulong is between 30 days to 45 days. Depende po sa sitwasyon yon. So, para po dun sa mga nahuli yun ha. And anyway, nga pala, kapag hindi na valid ang iyong passport, kunyari tumakas ka tapos hindi na valid yung passport mo kasi matagal na o kaya wala sa yung passport mo, kailangan nyo po, bago po kayo magbayad ng penalty mula doon sa pagsuko, kailangan nyo pumunta sa MECO and then secure a travel document. So yung travel document is 2,000 NT ang bayad, and then yun po yung gagamitin mo dahil wala kang valid passport, makauwi ka sa Pilipinas. Pero kapag valid pa, you don't need to go to MECO mula doon sa immigration, and then after 3 days magbayad ng penalty and uwi na po kayo. Yun lang. So in my next video, i-discuss ko na lang yun kung sino pa yung iba na pwedeng kakasuhan tulad nung mga nagbibigay ng trabaho sa TNT o kaya harboring, yung ibig sabihin ikaw yung nagbigay ng proteksyon, nakatira sa'yo, ganun-ganon. May mga additional na po na penalty, hindi kagaya noon. So stay tuned. Gagawa ulit ako mahaba. So, yun lang guys. Maraming salamat. So, ayan. Hindi ako na naman ulit. So, sana po may natutunan po tayo dito sa mga kababayan natin. Ayan. Mas maganda pa rin yung documented ka kasi may freedom ka. Makagala ka. Saka, siyempre hindi ka matatakot. Yung mga tago na tago. So, ayan. Maraming salamat guys. Ayan. Saka God bless po sa inyong lahat. Ako si Jemby sa inyong ka-views. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, ay don't forget to subscribe. Hit nyo na yung bell para ma-notify po kayo sa aking next upload. Bye-bye!